Hello guys, my name is Jophil and I am a registered nurse here in Ireland. So I just like to to tell a story about my journey dito sa pagpunta sa Ireland and becoming a nurse dito sa Ireland. So first thing first is direct hire ako sa Pilipinas. Okay? So paano ko nga ba 'yun nagawa? So first thing is kumuha muna ako ng OET or English test na kailangan nating i-submit doon sa NMBI para makapag-register tayo for decision letter. So once na nabigay na ng NMBI or na-issue na ng NMBI yung decision letter, that's the time na pwede ka nang mag-apply as a nurse dito sa Ireland. So bakit nga ba mas ini-encourage ko na mag-apply ng nurse dito sa Ireland kung meron ka ng NMBI? Kasi mas priority nila yung may NMBI decision letter kasi mas mabilis nilang madideploy yun kaysa sa wala pang NMBI decision letter. So, how long nga ba naibibigay yung decision letter? So, nung time ko dati, it takes like 4 months bago ko nakuha yung aking decision letter from the NMBI. So, yun. After kong makuha yung aking NMBI, so nag-apply ako sa mga agency dito sa Ireland and dito dun sa Pilipinas, no? However, meron lang tayong naging problema during the applications or during sa pag-apply natin sa mga agency, cause yung mga agency mas preferred nila na mag-hire ng mga nurses from the Philippines na merong bed capacity na hindi bababa ng 200 bed capacity. Siguro standard na nila yon as an agency. However, nung ako ay siyempre hindi na ako makapag-antay na umalis sa Pilipinas nung time na yon, I tried to apply directly sa website ng St. James Hospital. Okay? So ilalagay ko na lang yung link dito sa aking description siguro para makita nyo kung alin yung o saan mag-a-apply or magpapasa ng inyong CV for nursing. Okay? So nag-apply ako, pinasa ko yung aking CV and luckily nag-response naman sila after a week and pinag-fill out ako ng application form, pinasagutan yung sa akin yung competency form also, and well, after a month siguro, pinatawag ako for interview. Then, nung interview ako, mas simple interview lang din naman yon. Tinanong ako about the experience na meron ako sa Philippines. And binigyan nila ako ng mga situations. No? Tinitignan kung paano mo i-manage yung patient, paano mo i-manage yung mga kasama mo sa trabaho. No? So, binibigyan ka nila ng situation. So during the interview, tinitignan nila dyan yung behavior mo mismo as a nurse. Okay? And also the knowledge and skills na meron ka as a nurse. Alright? So, after nyan, hinire nila ako na maging nurse dito sa Ireland. So, inisikaso ko yung mga papeles ko. First things first is yung aking ATWS. So, nakuha ko yung ATWS ko ng mga 4 days siguro or 5 days maybe. So, after ko makuha yung ATWS ko, pinasa ko yun sa employer. Then, nag-start na ako ng ibang paperworks. And, sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng agency to process my POAE documents. So, nirefer nila ako sa Kate & Cowick. And, the Kate & Cowick is partner din siguro nila yung ABA, no, sa Philippines. So ABA is very impressive talaga yung kanilang service na when it comes to POA documents processing, and syempre they are very responsive din sa kung may mga tanong kayo sa processing mismo. Okay, so yung ABA na yung nag-process ng mga papeles ko sa POA. Then after ma-release ng aking OEC na galing sa POA,
that's the time na nag-flight ako dito sa Ireland. Okay, so it was May 2022, May 16, 2022. Nag-flight na ako dito. Nag-start ako dito sa Ireland. Yan yung first day ko dito as adaptation nurse. So, adaptation program yung nakuha ko nung time na yon because the St. James Hospital is a teaching hospital. So, kung makikita nyo sa website, James Hospital is the largest hospital in Ireland. Under siya ng government hospital, no? So, nag-adaptation ako within 6 weeks. So, ano nga ba yung mga kailangan natin gawin during the adaptation? So, adaptation means like you are adapting the environment or the working environment of the hospital mismo. Paano yung routine nila, ano yung mga practices nila, ano yung mga protocols nila na kailangan mong, i-practice or kailangan mong sundin. So, basically, it's all about the safety nursing or safety practices na ginagawa natin during the clinical experience, no? Or during the clinical duty. Okay, so meron kang preceptor na mag-a-assess sa'yo, na tutulong sa'yo paano mag-improve during the adaptation program. So, kung hindi sila satisfied sa'yo within the 6 weeks, then i-extend ka nila ng extend in maximum of 12 weeks. Kung hindi talaga sila satisfied sa'yo within the 12 weeks, then that's the time na pwede ka na nilang sabihin na you didn't make it. No? So, tinitignan during the adaptation yung initiative mo din mismo, no? Kung paano ka mag-initiate ng intervention, paano ka mag-assess para makapag-initiate ka ng intervention, paano yung knowledge mo, paano yung attitude mo mismo sa environment na stressful environment, and paano ka makisama sa mga tao sa palibot mo. Okay, so after nung 6 weeks na yun, luckily, I passed the adaptation. Then, pinasa ko yung aking mga requirements, no, na kailangan kong i-submit doon sa NNBI for registration. Then, after a few weeks, binigyan na ako ng signal ng NNBI na pwede na akong mag-practice or I am fully registered as a nurse dito sa Ireland. Okay, so I hope nakatulong ito yung simpleng vlog na ito. Actually, this is my first time to do a vlog. So, wala akong idea how to do it actually. No? So, I hope this simple information could make you inspire. No? Kasi naririnig ko or nababasa ko minsan na hirapan tayong kumuha ng employer dito sa Ireland dahil may mga bed capacity requirements sila whatsoever. Okay, so just try in St. James Hospital para register ka as a nurse dito sa Ireland. Bye-bye!